sa pagpapatuloy ng kwentong ang inhinyerong napadpad sa ibang mundo. Sa isang malawak na kapatagan ay naghahanda na si Lloyd upang i-summon ng fantasy species dahil nakakuha na siya ng sapat na RP ay may kaya na niyang mag-draw at mag-summon ng isang fantasy species at ayun na nga ginawa niya, pinindot na niya ang start at ang mekanismo ay nagsimulang maglabas ng kakaibang tunog. Janchagsan Jantrajatjat, tunog mula sa mekanismo na maglalabas ng isang fantasy species, ang pinagtataka lamang ni Lloyd ay bakit maliit ang mekanismo. At ayun na nga lumabas ang isang fantasy species at ito ay isang napaka-cute at maliit na hamster. Aalis na si Lloyd dahil isa lamang kabiguan ang draw na ginawa niya, iiwan na sana niya ang napaka-cute na hamster nang magsalita ito at umiyak. Podong! Pododong wika ng hamster na para bagang sinasabi niya ni hindi siya kabiguan at mukhang naintindihan naman ito ni Lloyd at sinabi ni Lloyd dito na patunayan niya na siya ay may pakinabang at bigla-bigla nagluha ito ng papel. Ito ay manual ni Podong, si Podong ang hamster, nakasaad sa manual na pakainin si Podong ng sunflower seed, at pwede nitong mabago ang anyo ni Podong. Red sunflower seed, mapapalaki nito si Podong sa loob ng 12 hours. Blue sunflower seed, mapapaliit nito si Podong, ipakin ito kay Podong bago mawala ang epekto ng red sunflower seed. Dalawang kulay ng sunflower seed set ay nagkakahalaga ng 1 RP. Sinubukan agad ni Lloyd na pakainin si Podong ng red sunflower seed upang makita niya mismo gaano kalaki ang lalaki nito, dahil alam niya na ang isang hamster ay magaling maghukay, mas mapapabuti kung ito ay magiging kasing laki ng isang tao. Kaya sinubo na niya agad ang red sunflower seed kay Podong, bigla-bigla ito ay lumaki at siya ay tumilapon sa puwersa ng paglaki nito. Tansya niya ay may sukat itong 10 metro, si Podong ay mayroong mga skill at ito ay ang Excavation Level 1, Ground Hardening Level 1, Chick Pouch Level 1. Nagpakitang gilas agad si Podong at pinakita ang kanyang kakayahan, at natuwa naman si Lloyd dahil makakatulong si Podong sa kanyang mga adhikain. Habang naglalakad pa uwi si Lloyd naisip niya na kapag gumagawa na siya ay hindi niya pwede basta-basta ilabas si Podong dahil mas lalong maghahinala sa kanya ang mga tao. Nakaisip naman agad siya ng solusyon dito. Magdadala na lamang siya ng summoning book upang kapag siya ay nag-umpisa na ay masasummon niya agad-agad si Podong. Kinabukasan, maagang tinipon ni Lloyd ang mga tauhan na makakatulong niya at ito ay ang mga Frontera Bereni Army, meron siyang 30 kataong makakatulong. Malakas na isinigaw ni Lloyd na, ulitin niyo ang aking sasabihin, ang kaligtasan ay kinakailangan, sumunod naman ang mga ito at sumigaw din ng, kaligtasan ay kinakailangan. Inutusan ni Lloyd ang mga tauhan na dalhin ang mga binungkal ni Podong na lupa kagabi sa construction site, nagulat naman ang mga tauhan at bigla ay sumulpot sa kanyang likuran si Neumann, ang Frontera Bereni Senior Knight. Inaasahan niya na lilito din ito. At di din siya nagkamoli. Merong 3 kabalyero sa estadong ito. Ito ay sina Neumann, sa ilalim naman niya ay si Bayern at ang bida sa nobela na si Javier Asrahan. Si Neumann ay isang taksil, ito ang nagbenta ng impormasyon tungkol sa mga baron sa mga manloloko. Tanging sina Bayern at Javier lamang ang matapat na kabalyero ng mga baron. Napaisip si Lloyd na hindi ito karapat-dapat sa posisyon nito bilang isang senior knight. Ano sa palagay mo ang ginagawa naming Knight Neumann? Tanong ni Lloyd dito. Hindi ko akalain na pinapagawa mo sa mga military ang mga madumi mong awain at bilang pinuno ng mga kabalyero, hindi ko ito matatanggap, sagot naman ni Neumann. Sumagot naman si Lloyd na humingi siya ng permiso sa baron at siya ay pinayagan ito. Sumagot naman si Neumann na hindi niya alam kung anong taktika ang ginamit ni Lloyd upang mapapayag ang baron, malamang ay gagamitin lamang ni Lloyd ang mga ito para sa sarili nitong interes. Mali ba ko? Hindi, tama ka, tungkol sa pagtama ko sa'yo. Wika ni Lloyd at bigla-bigla niyang iwinasiwas ang hawak niyang pala papunta kay Neumann. Gulat na gulat ang mga sundalo, ganun din si Neumann. Ngunit hindi naman pinatama ni Lloyd ang pala kay Neumann, kundi pinatalsikan lamang niya ito ng lupa gamit ang pala. Galit na galit si Neumann, at nagwika ito na, bastos ka, sinubukan mo bang dungisan ang reputasyon ng mga kabalyero? Ikaw na walang kwentang anak ng baron na mababankrupt na? Anong sabi mo, wika ni Lloyd? Gusto mong mag-duel tayo? Pagpatuloy niya. Pagsisisihan mo ito, wika naman ni Neumann.
Nag-uusap sina Javier at Lloyd tungkol sa darating na pagduduelo nina Lloyd at Neumann sa loob ng isang buwan. Natanong ni Javier kay Lloyd na kung may tiwala ba siya na mananalo siya laban kay Neumann. Baliw ka ba? Syempre wala, ang makakalaban ko ay tinaguri ang Mana Heart at Hunter Sword Expert at ako ay isang walang kwentang tao lamang. Paano ko siya tatalunin? Nagtanong ka ba ng hindi man lang nag-iisip? Pwede ba mag-isip ka nga? Sagot ni Lloyd. Habang nagsasalita si Lloyd ay naiinis si Javier at muntikan na niya itong mahiwa ng espada. Hindi ako makapaniwala na bigla-biglang maghahamon ng ganoon si Lloyd sa kabalyerong si Neumann at nanghingi pa ito ng isang duelo, pwera na lamang kung gusto ulit nitong maging pilyo o bastos ang tingin sa kanya ng mga tao, pero para magplano kung paano makakakuha ng pera at nanghingi ng permiso sa Baron tapos mag-uumpisa na naman siya ng kaguluhan at isinantabi pa ako, at ginawang substitute si Bayern at nag-utos ng construction sa batalyon. Hindi ako makapaniwala na wala siyang tiwala na mananalo sa duelo. Hindi ko natuloy maintindihan ano ba talaga ang binabalak niya. Nasa isip ni Javier, habang napapaisip si Javier ay kinakalikot naman ni Lloyd ang kanyang ilong upang makakuha ng kulangot, nakakapandiri, sabi sa isip ni Javier. At bigla-bigla nagsalita si Lloyd na gusto niyang turuan siya ni Javier kung paano gumamit ng espada, bigla naman sumagot si Javier na ayaw niya itong turuan. At sa pagmamaktol na tono ni Lloyd, sinabi niyang, baka iyet, at nagwika naman si Javier na una sa lahat ay ang kanyang tungkulin ay bantayan si Lloyd, pangalawa kapag natutong humawak ng espada si Lloyd ay mas lalong magiging delikado dahil isa siyang hamak na loko-lokohang tao. At nagwika si Lloyd na kung maaari ay maging mabait naman ang mga bitawang salita nito sa kanya, at kung tuturuan siya nito humawak ng espada ay tutulungan naman niya itong gamutin ang kanyang insomnia. Nagtaka si Javier na kung paano ito natuklasan ni Lloyd na meron siyang insomnia, at napaisip naman si Lloyd na alam niya ito dahil nabasa niya sa nobela, at alam din niya ang sanhi ng pagkakaroon nito ng insomnia. Sa nobelang Blood and Iron's Night ay may ranggo ang mga kabalyero at nahahati ito sa 4 na level. Ito ay ang mga Sword Master, Advanced Sword Expert, Intermediate Sword Expert at Junior Sword Expert. Ang level ni Javier ay nasa Advanced Sword Expert at di kalaunan ay magiging Sword Master ito. Ang dahilan ng kanyang pagkakaroon ng insomnia ay dahil meron siyang superhuman nerves na napakalakas at ito ay ang tinatawag na Swordmaster Syndrome at ang impormasyong iyon ay hindi makukuha sa kanayunan, kaya kahit si Javier ay walang alam dito. Payag ka ba o hindi? Walang saysay ang pagkukunwaring walang alam, halata sa mukha mo na may insomnia ka, wika ni Lloyd. Pumayag si Javier sa kasundo ang tuturuan niyang humawak ng espada si Lloyd kapalit ng pagtulog nito para gumaling ang kanyang pagkakaroon ng insomnia. Ngunit siya din ay nagwika na hindi siya aasa at alam niyang magiging kabiguan ang kanilang kasunduan dahil di siya umaasa na magagamot ni Lloyd ang kanyang insomnia dahil sinubukan na niya ang lahat na pwedeng gawin upang pagaling ang insomnia. Sinubukan niyang mag-cognitive behavioral therapy, medicinal herbs, aromatherapy, exercise, oriental therapy at kung ano-ano pa. Inumpisahan kaagad ni Lloyd na subukang gamutin ang insomnia ni Javier, at hindi niya nagkamali si Lloyd dahil nakatulog si Javier habang binibigkas ni Lloyd ang 18th magic technique. Ito ay ang pagbigkas sa reinforced concrete major book na lahat ng tao ay napapagawang patulugin nito. Tuwang-tuwa si Lloyd at napatulog niya si Javier, at ngayon lahat ng iyong sword skills ay mapapasakin habang nakangiti ng tulad ng sa Satanas. Kinabukasan, nag-umpisa na ang training ng dalawa. Inutusan ni Javier si Lloyd na tumakbo ng 50 laps at walang pasubali ay sinunod naman ito ni Lloyd ng walang pagrereklamo. Habang tumatakbo si Lloyd at nadadaanan niya si Javier ay lagi siyang may sinasabi dito. Una ay sinabi niyang gusto na niyang turuan siya nito ng skills sa paghawak ng espada. Pangalawang ikot sinabi niya muli na hindi inaasahan ni Javier na gagawin niyang tumakbo at iniisip nitong magrereklamo siya. Pangatlong balik niya ay sasabihin daw ni Javier na wala siyang talent upang maging swordman. At di na siya papansinin nito. Nakukulitan na si Javier kay Lloyd, ito ay nagtitimpi lamang, at huling sinabi ni Lloyd na walang mag-aagwa si Javier kundi turuan siya dahil tatakbo siya hanggang dulo. Bigla-bigla may lumabas na notice at nakasad doon na ang kanyang passive skill na pagiging pangit ay tumaas ng level 4, kung sino man ang makakita sa kanya ay iisipin siya ay baliw at lahat ng ito ay magkakaroon ng kagustuhang siya ay hampasin. Sa totoo lang pagod na si Lloyd, siya ay magsisinungaling kung di niya aaminin na siya ay pagod na sa kakatakbo pero wala lang ito kumpara noong siya ay nasa Korea pa.
Dahil sa Korea wala siyang pamilya na tatampin siya, nagigising siya araw-araw sa loob ng maliit kwarto na para sa mga nag-aaral na estudyante. Nagbubuhat siya ng mga bricks papunta sa 4th floor ng villa araw-araw. Nilalagay niya ang mga mabibigat na kahon sa truck. Ginagawa niya ito para di siya mamatay sa gutom at laging humihiling na sana ay maging maayos ang lahat pagdating ng panahon. Kapit lang Kim Suho, magiging maayos din ang lahat. Magaling ang ginagawa mo, kakayanin mo yan. Konti na lang, konti pa. Lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili noong nasa Korea pa siya. Kaya naisip ni Lloyd na wala lamang ito kumpara sa sakit at kawalang pag-asa niya. Nakatingin naman si Javier sa tumatakbong si Lloyd at naisip niya na kung talagang tao sa puso siya na matuto, tuturuan niya ito ng kanyang sword technique. Lumabas muli ang notice at dito ay nakasaad na tumaas ang favorable impression ni Javier sa kanya ng dagdag 1. Meron na siyang -28 na favorable impression. At nakatanggap siya ng 18 RP dahil na-improve niya ng konti ang relasyon niya sa isang key character. Sa kabuuan ay meron na siyang 29 na RP. Sa loob ng mansion nag-uusap sina Neumann at ang ama ni Lloyd. Paano niya nagawang bastyusan ng taong naging tagaprotekta ng pamilya sa loob ng 5 henerasyon? Akala ko ay sa wakas tumitino na siya ngayon, pero nagkamali pala ako. Wika ng ama ni Lloyd. Walang balak ang ama ni Lloyd na pigilan ang nalalapit na pagduduelo ngunit ang kanyang hiling kay Neumann ay huwag niya masyadong seryosohin ito at huwag masyadong saktan. Ang nais ng Baron ay bumalik ito sa katinoan. Tinanggap naman ni Neumann ang kautusan ng Baron. Ngunit sa isip niya ay hindi niya maipapangakong magagawa niya ito sa oras ng kanilang pagduduelo. Ngunit sisiguraduhin niyang tatalunin niya ang siraulong mayabang na si Lloyd at papatayin niya ito, at kung magalit ang Baron dahil dito, ay balak niyang patayin din ito kasama na din ang Berenice at People Abasa niyang nagpakamatay ang mga ito, at aalis siya sa lugar na ito upang sa mas malaking estado, tulad ng kanyang pinaplano. Nagpapasalamat din siya kay Lloyd nang dahil sa kanya ay mas mapapadali at mas mapapaaga ang kanyang mga balak. Isang buwang nakalipas, nakatakda ng magharap sina Neumann at Lloyd. Sa loob ng isang arena, sa harap ng madaming tao, ay nakatayo ang dalawa. Handa ka na ba dito? Tanong ni Neumann. Oo naman, sagot ni Lloyd habang may hawak na paola at tinadyakan ang dulo nito upang mapunta sa kanyang balikat sabay ngisin ng nakakaloko. Maghanda ka ng maampes, wika pa muli ni Lloyd. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.